that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified. No? Akong ibalik pagbasa. Examine yourselves whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in unless indeed you are disqualified? Akong ibasa sa Binisaya. Sutaan ninyo ang inyong mga kaugalingon kung naapaba mo sa pagtuo. Tanawa o sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung kamo naapaba sa pagtuo. Pistingi kini, sulayi kini. Wala pa ka mo masayod nga si Jesus na adihat nimo kay kung kini wala, ma-disqualified ka. Kung saan siya ang word na disqualified sa Binisaya? Kay kung wala si Jesus sa imong kasing-kasing, ikaw igasalikway. Kung wala ka na kinabuhi sa pagtuo, ikaw igasalikway. Daghan sa atong mga kapanahonan karon nga ang Ginoo sa ilarang bakbak. No? Asa si Jesus sa ilarang bakbak. Wala sa ilang mga kasing-kasing. Kay kung wala sa imong kasing-kasing, ingon ang word, you are disqualified. Or ikaw, igasalikway. Kining word na disqualified, mga kaigsunan, ang meaning ni ini, you are not allowed to join or you are not allowed to participate. So, mami siya, ang meaning sa word na disqualified. Kanang isalikway ka ba? Sa laing time, sa laing term, wala ka dawata. Kay kung wala si Jesus sa imong kasing-kasing, ikaw igasalikway. Musa gani meaning in word na disqualified or isalikway? You are not allowed to join or you are not allowed to participate because of offense. Tungod sa mga kasalanan, tungod sa mga kalapasan. Ang atong Dios nga gialagaran, mga kaigsunan, is perfect. Kung ingon ang Biblia, you must also be perfect as your Father in heaven is perfect. Kinahanglan maghingpit kita sama sa atong Ama nga nasa langit, hingpit. Kung masulti ko sa ato, sa pagbalik ko niya ni Kristo Jesus, mga kaigsunan ko, dunay duha ka mahitabo sa church. Sa pag-abot ko niya ni Ginoong Hesus, sa pagbalik ko niya ni Jesus, dunay duha ka mahitabo sa Church of Christ. Dunay duha ka mahitabo sa Iglesia sa Dios kung sa man siya. Ang pipila qualified, ang uban disqualified. Nindot kung tuwa ka sa grupo, mayor qualified. Pero pina po siguro kabati, paminahon, na tuwa ka sa grupo na ma-disqualify sa pagbalik sa atong Ginoo. No? Akong ibalik, pagsulti, nindot pamatiod, kung tuwa ka mabilong sa grupo na qualified sa pagbalik sa atong Ginoo, o bati po kayong pamation siguro na mabilin ka kay ikaw disqualified. Kani ang atong mensahe karon, no? Atong sayron, atong hibalon, unsa ni siyang mga buhat na makapa-disqualified. No? We must know, no, those words, those things that would disqualify us at the coming of Jesus. Kinahanglan masayod ta niadtong mga butang, niadtong mga buhat na makapa-disqualify sa ato sa pagbalik ni Jesus. Usa sa mga prophecy sa atong time karon mga igsoon, kini ginatawag og spiritual fatigue. Pero ako tamang gidasig, alam mo kakapoy, pamati asa ko ninyo. Usan di siyang spiritual fatigue na di na kay ganahan mamati ang tao sa pulong sa Dios. Kapoy na, boring para sa uban. Munang daghang mga Christian mubasa ganing Bible usay bation. Katulgon. Sa pagibation, kapoy, no? Because of this word, spiritual fatigue, tiredness, kakapoy. Pero ako tamang gidasig, pamati asa gid ko ninyo karon
Kay dili ni siya ako, alam ni sa inyong kaayuhan. Ingon nga alagad sa Ginoo. Pamati alam din sa ninyo. Tungod kay kung no, ingon ako ni siya anticipate sa ato. Kanunay na kung mong nakadungog ni ini. Pero padayon tam ipadungog ani karon. Pila tingin nakabasa Ezekiel 33 verse 6. Ining Ezekiel chapter 33 verse 6 na if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, no? And the sword comes and takes person, no? Okay, basa. Ezekiel 33 verse 6. Ingon rin, but if the watchman sees the sword coming, does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes a person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood I will require at the watchman hand. Munang, kung doon naman tayong mga kwan, siguro ay anang mapapati, pamati at saglit ko ninyo karon. Draw ani nga verse, kay i-warn tagin mo. Unsay atong feelings, ingon nga nasa ato ang Espiritu sa Ginoo. Unsay atong pagpati karon, ingon nga si Jesus ni anato mga kaigsunan ko, anytime yun may tabo ang rapture. Ako tamong padunggon ani matag Domingo. Anytime yun mobalik si Jesus ug i-rating nato atong pagalingon. Unang atong mensahe karon, ipalo nato kadtong makapadisqualified nato sa pagbalik ni Jesus. Usay posible nga mahitabo mga kaigsunan sa atong time karon, ikaduha nga posible mahitabo kining World War. Ako tamong suginlan, no? Anytime gina siya mahitabo. Ug ako tamong gidasig nga atong i-pray ang pagbalik ni Jesus. Kay kung mahitabo kita ng World War, unya di pa mobalik si Jesus, unsay mahitabo unya nato? Sa paggubat sa Ukraine, Russia, I believe nga ang Ukraine dagan kay mga Christian soon, nagpray gid ko na mustan sila in serving the Lord amidst of war. Mustan sila sa pag-alaga sa Ginoo, taliwala sa gubat. Kaya I believe na ang Ukraine dagan kay Christian, nawang ilang nasod karon. It's a ruined nation. Di na ka makakitag nindot ng mga building, almost na ng building collapse. Nga pwedeng mahitabo sa atong nasod sa Pilipinas. Let us pray for our President. Atong i-pray atong President nga manasi ang wisdom. No? Dili man nang magpaisog-isog ka, talawan, pildi na ta. Kana bitaw, di ta musukol, inani atong buhaton, pildi na ta. No? We must have a wisdom. Kabisag ko sa atong buhaton, huwag kitay mahimong sa China. Kay mo na siya ang nakahitabo karon, nay dagi rigsoon. No? Wala ni siya gikuan sa mainstream media. Kining yakapin mo na ang mga minamahal mo sa buhay. Mo to say iyang kuan dito. Ako lang tong gikuan sa inyo. No? Wala ko na kuan sa atong topic nga we must know those things nga makapa-disqualified sa ato sa pagbalik ni Jesus. Kanang ako lang ni siyang ikuan sa inyo, yung alagad sa Ginoo. So, daghan na kayo pila ka kuan, doon naman utay kuan between America and US and Philippines. Doon na yung ginatawag ko kaniadto US kanang base militar karon kay IDCA. So nag-abot na ang naglaing-laing mga kuan sa katong vlogger nga iyang ikuan nganong wala man ni siya aron ma-war ang daganang Pilipino. Nga ang Pilipinas is ready for war for the US. Ang nahitabo kini nga war kinlantamo dili ni siya because of us but because of bad intention sa US. Kunya ang gamito nila ang Pilipinas nga nasod, dili ipangkuan sa China ang ilang missile, ang ilang nasod is safety, doay kaeta. Napagidlagan mga kartunan nga katong mga politician nga mga elite, mga kuan, kortahan gyud. Wala nang ilang mga anak, ila nang ipasipat diri sa Pilipinas. Tinuod na siya. Niya kita wa kitay knowledge.
Ang mga ako ning isang i-share sa ato to warn us nga kung mahitabo man na siya, di pa mahitabo ang rapture. Kung saan ka nato pag-stand sa pag-alagad sa Ginoo. Napagin mga kaigsuunan, Siberian President, ining Siberian President, si Alexander Biosik. Di kayo na kung makuha niyang Biosik o Bosik. Biosik. Kanang sa YouTube. Siya mismo nag-i-interview na dili siya gusto nga dunay ko sa katao sa iyang nasod mapatay, di po siya mo-participate sa gubat. Di siya nga layok na kayong 3 months karon. Dili man World War II ang ginamention, pero ang ginamention to is big confrontation, mahitabo. Usay nakitabo nato karon mga kaigsuonan, ang US misulod na sa Ukraine kaniadto mga armas lang ilang ipadala. Mga armas lang ipadala sa Ukraine. Karon ang mga F-16 sa US misulod na sa Ukraine. Nya usay buhaton ni Putin. Si Putin mga kaigsuonan nandun na sa societal instinct. So sa societal instinct, postlan ng tabangan ko ninyo kining dito. Kining sa North Atlantic Treaty Organization, postlan ng tabangan ko ninyo ang Russia mo ay pinakadaghan og nuclear warheads. Nga pwede niyang ipabuto. And I believe na si Putin daghan kay naslay BRICS nga ginatawag grupo nga ginatawag og BRICS. Kining BRICS, Brazil, India, China, pagyan South Africa. Naslay BRICS against sa nato sila grupo nga kung tandugon ang usan nila kabahin sa grupo, silang tanan mo nang duod kay takot ni war. Ug gani ato tamong gidasig nga atong i-pray ang pagbalik ni Jesus aron malikay ta. No? Sa inyong murag wala sa ako magud as pastor, law magud ako ma-heart para sa inyo. Na Lord, no? Sige lang ta mo. May gani kay nanimba mo karon gusto kay ulan gabi. No? Ang bandi makasimba tungod kay ulan. Ipanuot lang, di na mo simba. Kumusta kang magubat? Muampo, babang ka. Muna akong heart ba as pastor nga, ako ginis lang iwarn. Kaya mauna siya ang nagkakahitabo. Si Alexander Biosik, tanawan ninyo sa YouTube. 3 to 4 months, karon ang F-16 sa US misulod na sa Ukraine. Kaya ito, mga armas pa ilang ipadala. Pero kinalanta mo, ang behind reason na there is war, kaya ang war is business. Ang US mga kaigsunan, lubog na kayo sila sa utang. Year 2024, nahadlok na ang mga pan sa US, kay pwede natin mo-release ang World Bank o financial sa ila, kay ako, sobra na kailang utang. So ila na kung i-extend ilang kuan. No? Ang war is business ni siya. Abi niyo, ang Pilipinas nato karon, wa ko nagpana ako ni relate sa atong kuan. Ang Pilipinas, doon na siya 2 trillion nga ipagawas para sa kanang mga armas. 2 trillion. Nagwilga ang mga wilgista, kanang 2 trillion, ato nang ipalit og pugas, 31 pa mahurot kitang tanan Pilipino mga on. No? Sa kanang 2 trillion, kano na to 2024, di ta manarbaho mga Pilipino, mamalit lang tagbugas, 31 pa mahurot. Inaanak ako ang budget sa Armed Forces of the Philippines because of this world war. Kining ginatawag na war. So, ako tamang gidisbituan kay anytime di siya mahitabo. Ako tamang i-warn. Kanang si Maharlika. Sana siya ka mga vlogger, yang gitas ito. Na kining mga anak sa mga politiko karong mga dato nang layas nas Pilipinas. Nanago na. Siguro ato nag-Switzerland, kaya Switzerland pinaka-safety daw sa nuclear bomb. Sinuod pa. No? Siguro makauli na TV sa Norway. Safety dito. No? Kaya muna yung mga mines karon sa daganang tao, ang pinaka-safety nga dapit. Pero sabihin lang tamo may isuot, wala kailangan pinaka-safety nga dapit. Diya sa presensya sa Ginoo. Kung naa kay Jesus. Amen. Ang talayang tanang way pa yung amen. Kung na siya ang nagkakaitabo karon sa atong nasod. Kung sa anytime na may tabo, kining war, let us pray nga di pa lang siya maabot, doon na rapture. Ako tamang gidasig pa ko sa akong i-pray atong president. Akong i-pray. Nag-pray ko. Dugay na, nagdasig ko sa inyo atong i-pray atong president. Nga di siya pa intoy sa mga taga-US.
kay gamiton sa US ang Pilipinas. Unya ang mahitabo kita ang dami. Kita ang makuha ka, sacrifice. Sige lang, ato lang yung isa kay nasa US, nasa silang mind na ato lang yung isa kapisyo mga Pilipino, anyway, pobre, magkain sila. Balag sila ang makuhaan sa war, anyway, pobre man sila. Naroy kuan, na'y American na retired na siya, soldier, ako siya Franco. Iinan kanyang Philippines nga, we do not love Philippines. Wa na mo gigugma ang Pilipinas, Philippines, you must be away. Kay masama mo sa Ukraine. Ipangutana si Biden sa Filipino reporter na ato ba ma-intercept ng supersonic missile? Hypersonic missile. Kanang hypersonic missile mga kaigsunan, just in 1 hour, ang iyang luparon, 700 miles. So usog, iinan si Biden na kung paluparan ni sa China kay nagkuan man yung mga kuan, makuan ba nato, ma-intercept ba nato ng hypersonic missile? Ingon si Biden, no. Mag-ampo na lang siguro tag na yung mga tigbalang, manalok dito sa missile. Kasi kita na mo, hindi nila makuan. So, wait, ita. So, ako tamong gidasi. Kaya, i-warn tamo, no? Ingon direo, but if the watchman sees the sword coming, ang nagkakaitabo na ron, doon ang pailaw na nagkakaitabo sa akong nasod sa Pilipinas. Kamoy kuan, no? Kamoy tanaw sa kuan. Dunay, then another, kana makayon ka nga, anytime mahitabo sa itong Pilipinas is kining coming ni Jesus. Na atong tunan karon, kung saan siyang makapadisqualified na ito. Anytime dunay war na mahitabo, makaampo pa ba ta? Dinani pa ba itong mapuhat? Kabalo pa ba itong uyok po sa atong Ginoo? Or dili na? Let us pray. Kung saan siyang makapadisqualified sa pagbalik, kunya sa atong Ginoo. Kaya itong oras, tuwin, ilang, ako siyang paspasan. O sa mga kaigsunan, kining backsliding in heart. Kung sa'y makapadisqualified na ito, niya, sa pagbalik sa Ginoo, kung backslide ka, kung sa gina siya, kining word nga backslide, I hope na di siya mahitabo na ito. I pray na di siya mahitabo na ito. Kaya katong mga nang backslide, di yun makapahimot sa Ginoo. Hebrews chapter 10, verse 38. Nganong dunay pag-backslide, especially sa hardship, especially because there is war. Tungod kay dunay gubat, dunay trouble, dunay struggle, daghang possibility nga ang Christian mo backslide. Kung sa'y makapadisqualified, sa pagbalik ko niya sa atong Ginoo, tungod kay nag-backslide ka. Anong nag-backslide ka? Because of hardship. Tungod sa mga kalistanan, unang ako tamang nidasig mga kaigsunan, magmainang buon kita. Magmainang buon pa, din katapusang adlaw. Sa pagyod, doon ay duha ka mga dagkong utang, nganong ma-disqualified ta sa pagbalik sa Ginoo. Ikalaw mga kaigsunan, kining willful sinning. Nakuha mo ning willful sinning. Kanang tinuyok ba nga sala, Hebrews chapter 6. Kung magpakasala ta, after we receive the knowledge of truth, wala na'y ihaw, alat ihaw para sa imo kasalanan, willful sinning. Ako tamong word kining gitatawag nga willful sinning. Kay usa ni siya nga makapadisqualify kunya sa pagbalik sa atong Ginoo. Una, pag-backslide, ikaduha is willful. Kining willful baka nang gituyo gid nimo nga makasala ka. Nakabalo ka nga sayop na, nakabalo ka nga sala na imo pagyong gibuhat mo na ginatawag nga willful sinning. Tinuyo nga pagpakasala. Usa na siya nga makapadisqualified sa pagbalik ni Jesus. Kabalo ka na nga ang mga bakaton
di makaadtong langit, mamakakit ka, kabalugid ka, nga ang mga bisyoso, di makapalipay sa Ginoo, magtilaw-tilaw gid kag bisyo, kabalugid ka, nga ang taong garbuso, walay ludas sa kinarilian sa langit, ang imong kasing-kasing puno gyapon sa garbo, willful sin. Kung bantay po mo ni anang ginatawag mga kaigsuunan, ng mga batik batasan, batik kinayahan, mga Kristohano na ta dapat dili na makita sa ato ng mga batik at batasan, batik at kinayahan. Iyon ang Philippians chapter 4. You must put off your old conduct. Imong bubuon ang imong daang pagkatao, ang imong daang kinayahan. Kung sa day ang kinayahan nga makita din sa ato karon ang kinayahan sa pagkamantarong, ang kinayahan sa pagkabalaan. Kay walay pagkabalaan, no one can see the Lord without holiness. Kung walay pagkabalaan, walay makakita sa atong buhi nga Dios. Di mo makita ang Dios sa impierno, di mo makita si Jesus sa impierno, ang imong makita dito sa impierno ang Yawa. Without holiness, no one can see the Lord. Asa nimo makita ang Ginoo tuwa sa langit, ikinabuhi nimo ang matarong, kinabuhi nimo ang balaan nga kinabuhi, mao to ang kahimot-an sa Ginoo. Mao na siya mga kaigsuonan, usa ni siyang willful sinning, kanang nakabalo ka na nga sala, imo pag yung ibuhat. Ako ta mo gidasig, no? As long as sala na siya makadisqualified yun na siya sa pagpalig sa Ginoo. Ako ta mo gidasig mga kaigsuonan sa makausa, no? Dili sa ato, daghan kaya po unfaithful sa tithe and offering. You must be faithful in tithes and offering. Nalipay ko, natay mga estudyante diri. No, nay estudyante diri mga igsoon, maka-tithe siya 20. Usahay cheese. Nalipay ko sa mga heart. Kaya usa na siya ka mga qualification sa pagpalit sa Ginoo. Our faithfulness. Good, faithful servant, intended to the church. Usahay, nakabalo na tangan sa lang, kabalo na tangan, di na maayo, ato pagyapong patong willful sinning. Ito mong gidasi. Yung nalaga, no? Nakita na nimo ang sword, kunyawak nimo giblo ang trumpet. Ang sword, hindi mo nagkadaot. Ang sword, hindi mo no? Ingon ang Ginoo, His blood I will require from your hand. So, ako na mong i-warn karon, ingon nga alagad sa Ginoo. Tanang makapadisqualify, and I believe na ang Holy Spirit working sa inyong life. I believe na dili lang nato nagapamuhat ang Holy Spirit, ang Holy Spirit nagapamuhat kung diyan ninyo ingon ng mga katawhan sa Dios. Ingon ang Biblia, if we are guided by the Holy Spirit, those who are sons of God are led by the Spirit of God. So, we must be guided by the Holy Spirit. Ako tamang ginasip na magpakiyata. Dili sa atong unod, dili sa atong pagbati, kay makapadisqualify na siya sa pagbalik ko niya sa atong buhit na Diyos. So, kung saan siya makapadisqualify? Kung ikaw mo backslide because of hardship, let us pray nga makaskip ta din yung sitwasyon nato karon. Let us pray kay yung anak yun, no? Atong i-focus atong kagalingon sa butang na lagi nun, set your mind on things above, dili sa kalibutan, kay kining kalibutan mawala gid siya, no? Ingon ang Biblia, ang tanang makita kini mawala, kapan kadtong mga wala nato makita, mao to yulay katapusan kadtong promise sa Ginoo. Sa gingon sa Titus chapter 3, last verse ng oras. Titus chapter 3, verse 8. Titus. So, last verse para sa ano, this is a faithful seeing and these things I want you to affirm constantly that those who have believed in God should be careful to maintain good works. Should be careful to maintain good works. Yeah. These things are good and profitable to maintain good works. So ako tamang gidasig yung mga alaga sino adto tas pagpanindo. Sa among napagmanhi, kung di ka
privilege na kanimo makalay, makasimba, ug ang tanan himong living sacrifice. Ug alam na mo sa privilege ang imong presensya ang mabatian. Di paiming o mga pagdalay, mga pagkasunog ang ipalig diha nimo. Akong prayers tanang mga kaigsunan nga nining tibok simana ang imong gamhanan mga kamot Ginoong Dios musapnay namo ug gani ang Holy Spirit padayon mo tabang matagkaroon niya nga kami dili makasala ug ang kinabuhi nga qualified sa pagpalig ni Ginoong Hesus makita ng hinamo. Akong giampo sa matagos ka mga kaigsunan Ginoong Dios na tagaan minimum enough strength naron sa likway ang sala paligdan ang sala ikinabuhi katong natarong nga kinabuhi mao ang qualification sa pagpalig ni Ginoong Hesus. Salamat kayo o uling meet after sa among ilocate emails padayon ang imong protection ang madawatan o ang kalinaw sa Holy Spirit padayon magapuno o magalakop sa among kasing-kasing una-una in Jesus name. Amen. Doon na tayo bayanihan karon mga igsoon itong mga lalaki I encourage you to join. So, God bless kayo sa amin sa inyo. Dayon, ang anak ni Kokoy, si Juan, you're welcome. Kauban sa Mrs. You're welcome in the name of Jesus. Atong i-pray ang atong coach mga igsoon. Ayaw mo panglakaw, ayaw